Magandang araw sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralin Palipunan 5. Ang ating paksa ngayon ay nasusuri ang pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas batay sa agham at kaalamang bayan. Part 2, Kaalamang Bayan, Aralin 6. Kawili-wili at kamangha-mangha ang mga kwento ng ating mga ninuno ukol sa pinagmulan ng unang Pilipino. Mula sa pagluluto, paghulma, mula sa libag hanggang pagkabiyak ng kawayan. Tunay na malikhain ang hiraya simula pa noong una ng ating mga ninuno. Tatlong alamat na ating pag-uusapan sa kaalamang bayan ukol sa pinagmulan ng mga sinaunang Pilipino. Paghuhurno. Ayon sa alamat ay matagal nang namuhay mag-isa ang Bathala at naisipang magkaroon ng makakasama. Isang araw ay hinubog niya ang tao mula sa lupa at iniluto sa paraan ng paghuhurno. Nakaligtaan niya sa pagluluto kaya nang mailabas ay nasunog. Ito raw ang naging simula ng mga lahing may itim. Muli, sinubukan niyang maghurno at dahil sa takot na matulad sa una ay agad niyang hinango ito. Hilaw pa at lumabas na maputi ang kanyang niluto. Ang ikalawang lutong ito ay ang pasimula ng lahing mapuputi. Sa ikatlong pagkakataon ay naghurno ulit si Bathala. Dahil natuto na sa mga naunang pagsubok ay lumabas na hindi sunog at hindi hilaw kundi katamtaman lamang ang kulay na kanyang naluto. Sila ang pasimula na lahing kayumanggi na kinabibilangan ng mga Pilipino. Si Malakas at si Maganda. Marahil ito na ang pinakasikat sa kalamang bayan sa pinagmulan ng lahing Pilipino. Mayroong iba't ibang sali ng kwentong ito, kaya atin na lamang gagamitin ang mga pagkakatulad nila. Isang araw, ang hari ng mga ibon ay lumipad at ginalugad ang papawirin. Ito ay pumaibaba o magpahinga. Nakita niya ang isang malaking kawayan at kanya pinagtutuka. Nahati ang kawayan sa gitna. Ang isang bahagi ay may lumabas na lalaking makisig at matipuno, kaya siya ay tinawag na si Malakas. Ang kaputol na kawayan naman ay may marikit at mainhing babae na lumabas at tinawag siyang si Maganda. Sila ang mga naging unang tao sa mundo at magiging ninuno ng mga Pilipino. Libag ni Melu. Si Melu ay tinuturing na dakilang manilikha sa mitolohiya ng mga bilaan. Ayon sa paniniwala ay nilalang ni Melu kasama ng ibang makapangyarihang nilalang na si Fiwen, Diwata at Sawen ang mga tao gamit ng pagkit at putik. Ngunit baliktad na nailagay ang ilong ng ibang tagalikha. Inayos ito ni Melu at napadiin ang kanyang kamay. Kung kaya, makikita pa rin sa kasalukuyan ang markang ito sa ilalim ng ilong ng mga tao. Sa isang bersyon naman, ay likas na malinis si Melu. Purong ginto ang kanyang mga ngipin at maputing-maputi ang balat dahil mahilig siyang maglinis ng katawan. Hinubog ni Melu ang mundo at dalawang tao mula sa mga naipong libag. Hinikayat ng nilalang mula sa ilalim ng lupa si Tautana na baligtarin ang ilong ng mga tao. Muntik nang malunod ang mga tao nang umulan. Ibinalik ito ni Melu sa dati kaya nagpasalamat at nanumpa na katapatan ang mga tao sa kanya. Kalaunan, sinabi ng dalawa na sila'y nalulungkot. Iniutos ni Melu na ipunin nila ang mga libag at nalagas na buhok sa kanilang katawan. Mula rito ay bumuo pa si Melu ng iba pang tao sa mundo. Kalaunan, ang ilan ay magiging mga Pilipino. Bilang buod, ang mga alamat ay mga kwento ng pinagmulan ng isang bagay. Ang ilan sa mga alamat ng pinagmulan ng mga sinaunang Pilipino ay ang paghuhurno ni Bathala, si Malakas at si Maganda, at ang paglalang ni Melu. Pinapakita ng mga alamat na ito ang pagiging malikhain ng mga hiraya o imahinasyon ng mga sinaunang Pilipino. Si Melu ay ang pangunahing Diyos ng mga bilaan. Ang susunod na aralin ay nasusuri ang kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!